Isko Moreno, ito pala ang tunay na dahilan kung bakit nagkaroon ng pag-antala sa kanyang proklamasyon. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And this time ay narinig na naman po natin sapagkat sinabi po ni Mayor Isko Moreno that he will make the Manila great again. Yan ang ilan sa mga palasak na sinabi ni Mayor. Pero sa kanya pong pagproklama, ay nagkaroon ng aberya. Ito po, panoorin natin. Natatagalan ang proklamasyon ni dating Manila Mayor Isko Moreno Domagoso dahil sa mga presintong hindi nakapag-transmit kagabi at sa ngayon ay piniprint na isa-isa yung mga canvassing reports ng iba't ibang distrito. Pero sabi nga nila, sa hinaba-haba man ng prosesyon, sa proklamasyon din ang tuloy. At ang naantala ang proklamasyon kahapon ni Mayor Isko Moreno, Mayor Domagoso Isko Moreno. Dahil po sa isang pangyayaring hindi inaasahan kung saan ay nagkaroon nga ng problem dun po sa naging resulta ng ilang mga presinto na hindi nakapag-print ng kanilang mga resulta ng mga ng botohan. Pero sabi nga po ng Agenda News na sa hinaba-haba din ng prosesyon ay sa proklamasyon pa rin ang tuloy. Noong May 14, 2025, muling nanalo si Francisco Isko Moreno Domagoso bilang alkalde ng lungsod ng Maynila matapos ang 3 taong pahinga mula sa politika. Ang kanyang pagbabalik ay itinuturing na isang makasaysayang tagumpay kung saan tinalo niya ang kasalukuyang alkalde na si Miss Hanny Lacuna sa isang landslide victory. Si Isko Moreno ang unang nakilala bilang isang artista bago pumasok sa politika. Nagsimula siya bilang konsehal ng Maynila noong 1998, naging vice alkalde mula 2007 hanggang 2016 at naging alkalde mula sa 2019 hanggang 2022. Sa kanyang unang termino bilang alkalde, nakilala siya sa mga proyektong urban renewal or pagpapaganda ng lungsod at mga programang pangkalusugan at edukasyon. Sa halalan 2025, 3 pangunahing kandidato ang naglaban para sa posisyon ng alkalde sa Maynila. Una, si Mr. Francisco Isko Moreno Domagoso na dating alkalde na tumakbo muli matapos ang 3 taong pahinga sa politika. Hanny Lacuna, kasalukuyang alkalde at dating vice alkalde ni Moreno. Sam Bersosa, bagong mukha sa politika na kilala bilang isang negosyante at kinatawan ng party list. Ayon sa opisyal na resulta mula sa Commission Election COMELEC, nakakuha si Isko Moreno ng almost 529,507 votes habang si Ms. Hanny Lacuna ay nakakuha lamang ng 190,315 votes. Ang malaking agwat na ito ay nagpapakita ng malawakang suporta ng mga Manileño kay Moreno. Maraming Manileño ang nakakita ng positibong pagbabago sa lungsod sa ilalim ng pamumuno ni Moreno mula 2019 hanggang 2022. Kabilang dito ang pagpapaganda ng mga pampublikong lugar tulad ng Jones Bridge at mga parke, pagpapatayo ng mga modernong pasilidad tulad ng ospital at paaralan, paglilinis ng mga lansangan at pagtanggal ng mga iligal na istruktura. Gumamit din si Moreno ng makabago at tradisyonal na pamamaraan sa kanyang kampanya, aktibong presensya sa social media upang maabot ang maraming botante, pagbisita sa mga barangay upang direktang makausap ang mga residente, paglalahad ng konkretong plano para sa muling pag-unlad ng Maynila. Bagamat may mga kalaban si Moreno, ang kanyang dating vice alkalde na si Hanny Lacuna ay hindi nakakuha ng parehong antas ng suporta. Ang bagong kandidato ni Sam Bersosa naman ay kulang sa karanasan sa politika. Mga plano ni Isko Moreno para sa bagong termino. Sa kanyang pagbabalik, ipinahayag ni Moreno ang kanyang mga pangunahing layunin. Una, pagpapatuloy ng urban renewal, ipagpapatuloy ng mga proyekto sa pagpapaganda ng lungsod. Pangalawa, pagtutok sa edukasyon
edukasyon at kalusugan at pagpapalawak ng mga programang pang-edukasyon at pangkalusugan. Pagpapabuti ng ekonomiya, paghikayat ng mga namumuhunan at paglikha ng mga trabaho para sa mga Manileño. Pagpapatupad ng mga reforma upang masiguro na malinis na pamahalaan. Yan ay ang paglaban sa korupsyon. At maraming residente ng Maynila ang nagpahayag ng kasiyahan sa pagbabalik ni Moreno. Ayon sa ilang mga panayam, nakita nila ang tunay na pagbabago sa lungsod sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayon pa sa mga political analysts, ang tagumpay ni Moreno ay nagpapakita ng kagustuhan ng mga tao para sa leader na may konkretong aksyon at malinaw na plano para sa lungsod. Ang pagbabalik ni Isko Moreno bilang alkalde ng Maynila isang patunay ng kanyang epektibong pamumuno at malawakang suporta ng Manileño sa kanyang bagong termino. Inaasahan ng publiko na magpapatuloy ang positibong pagbabago at mas progresibong lungsod. At dahil po sa pagpoproklama dito kay Mayor Isko Moreno Domagoso ay nagsalita siya sa kanya pong Facebook page. Sabi niya, "We are now officially proclaimed. Uulit-ulitin ko po ang ating panawagan. Pahupain po ninyo ang inyong mga damdamin. Huwag na mag-away-away. We don't want to lead a city divided by hatred among its people. Let's start by healing ourselves simply because maraming masasakit na salita ang naibato. Nasaktan tayo, don't get me wrong. We were emotionally and psychologically hurt, but the people of Manila have overwhelmingly spoken and that's good enough. Vindication for us." So, sa ngayon po ay pagkatapos ng pagkaproklama dito po kay Mayor Isko Moreno ay inuumpisahan na pong linisin muli ang Divisoria, no? Talagang hinuhugasan at tinatanggal na rin ang ilan sa mga idinikit ng ilang mga kandidato at unti-unti na rin pong nililinis ngayon ang Maynila dahil talagang sobrang naging dugyot naman talaga kung tutuusin ang Maynila mula po nang naupo ang previous, no, yung dati pong gobyerno ng Maynila. And this time, masayang-masayang ilan sa mga Manileño kasi nanalo ang ating mga kandidatong si Isko. At the same time, yung ating tiwala na magkakaroon ng malaking pagbabago dito sa Maynila, no, na sana nga ay maipagpatuloy niya yung kanyang magandang nasimulan noon nung siya po ay mayor pa ng Maynila. So marami pong mga Pilipino at maraming mga taga Maynila ang talagang umaasa sa malaking pagbabagong magaganap dito po sa Maynila. Lalo na talagang yung kanilang tandem nitong si Chi at saka si Mayor Isko Domagoso ay sila po talaga yung pinagkatiwalaan ng tao para maupo, para po magkaroon talaga ng isang matatag na gobyerno dito po sa Maynila. Sa ngayon ay marami na pong mga proyekto, no, na muling bubuhayin itong si Mayor Isko Moreno. At the same time ay talagang ganun na lang kataas yung kanyang energy to start again and to make the Manila great again. Yan po yung lagi niyang sinasabi sa kanyang mga interviews. At ang nawa ay samahan siya ng Diyos sa lahat ng kanyang mga plano para sa ikabubuti at ikakaunlad ng Maynila. So, kayo po, ano po ang inyong saloobin patungkol dito? Comment down below.